So ayan, okay, KGX, kumusta tayong lahat? At binura ko lang, no? Nabura ko yung ating TA, no? Pero kung titingnan natin sa 4 hours time frame, mga kapatid, no? Pakita lang natin dito. So ito siya, no? So umabot siya hanggang dito sa area na to sa 1073. Okay? So binura ko lang ngayon. Binura na natin to kasi nag-take profit na tayo dito. At ang ginawa natin ngayon, mga kapatid, is nag-TA lang tayo ng altcoins, no? Sa mga gustong pumasok sa Telegram, maki-join sa amin yung ano lang, no, friendly game. Okay, ano lang tayo dito, no? Pasahan lang tayo ng mga natutunan natin, yung alam natin, para at least sabay-sabay tayong matuto, mga idol, no? Nandiyan lang sa comment section yung link na sa description yung link natin ng Telegram, mga kapatid. Okay? So tanggalin ko muna to. Yan, tapos angat lang natin yan. So tinitingnan lang natin ngayon kung nasan ba, ano ba yung possible na makuha natin kay BTC, mga kapatid. 112, no? 112 ang nakikita natin dito. No? 112 ba? Yung nakikita nyo? No? Para sa akin kasi, kailangan i-break niya muna yung area na to, tong 112 natin. No, 112 ang kailangan niyang i-break. Para I think siguro para mag-rally, hindi to financial advice, mga kapatid, ha. Para at least alam lang natin kung saan ba dapat makuha bago lumipad. Para sa akin sa 112 siya, no? So far, ano ba yung mga hinihintay natin na news, mga kapatid? Kayo ba, alam niyo ba? Ano ba yung mga hinihintay niyo na news, no? For BTC naman kasi, kung titingnan natin, sorry na ano lang tayo, medyo na pumiyok tayo. Yan. For BTC kasi, ang nakikita ko dito, ano ba yung mga news na pwede nating silipin, di ba? So para sa akin, ang mga news na pwede nating silipin, mga kapatid, una, Fed, no? So Fed news, kasi kung mapapansin nyo dito, may mga influencer na buy Bitcoin today, tapos yung iba naman, maraming bullish, crypto rover. So yung mga ibang mga influencer katulad yan, sila Ted, sino pa ba? I think sila ano din, Crypto Ghost, sila Mister. So kasama sila doon. Pero tayo, mga kapatid, yung mga nakikita ko, yung mga ibang binabasa ko, mga idol, no? Ano ba yung pwedeng magpalipad, no? For Bitcoin kasi, para sa akin, ayan, kailangan niya munang i-break si 114k, no? So after na 114k, ang isa sa pwede nating tingnan dito, yung dapat medyo bumaba ang USDT globally, yung globally. So dapat humina siya, no? So far naman ang USDT, kung mapapansin natin, USDT to PHP, medyo bumababa. I think nasa 56. Ayan, nasa 56. So nakaraan nasa 59, 58, di ba? So sana bumaba si BTC, si USD, no? Tapos syempre dapat yung yung inflow na pumapasok ngayon, syempre dapat sa BlackRock. So kung titingnan natin ngayon sa Watchers Guru, so dapat ang BlackRock totally bumili pa ng bumili, yung mga institution bumili ng bumili, Michael Saylor bumili pa ng bumili. So far hindi pa, walang ibang news ngayon. So I think Sunday or Monday dapat magkaroon ng news about sa buying, no? Tapos syempre yung i-anticipate natin yung Fed rate, no? Yung mismong Fed rate cuts by September. So kung titingnan nyo, sinasabi nila July, pero ang lumalabas sa news is September sila magdi-decide kung magpe-Fed cut sila, kung magkakaroon sila ng cut rates, 'di ba? Or wala, dediretso sila, no? So September, napakagandang niyan, panahon, kasi yung time na nagra-rally na si BTC, no? Tapos syempre yung pro-crypto Trump administration, yung policies, no, yung CB digital currency, ban, 'di ba? Tapos strategic Bitcoin reserve, tapos yung stable regularization. So yun yung mga hinihintay natin diyan. So syempre, yung technical pattern. So technical pattern, I think kailangan mo nang burahin sa mundo si 112. Ako kailangan mo nang burahin 'yan.
So 1 week, check nga natin yung 1 week. Wala pa naman. Ganun din naman sa 1 week. 1 day. Sa 1 day kasi, ang nakikita natin dito, si Cap, ayan o, yung Cap, yan, di ba? Tapos, bang, eto siya. So far, kung napapansin natin yan, no? Tingnan natin. So, ito yung Cap, di ba? Pag ganon, tapos pag ganon siya. Ngayon, siguro, kapag si Cap, umakyat dito, lilipad hanggang dito. Siguro 120. Kasi ako hanggang 120. Siguro lilipad dyan hanggang 120. No? Pero yung iba, ang ginagawa kasi nila dyan, nasan yung hanggang dulo nyan. Yung ibang ginagawa, ganyan. Kunyari yan, for example. Kasi yun yung iaangat nila ngayon. Boom. Hanggang saan? 140. Kung tinitignan natin, para sa kanila hanggang 140 ang iaangat ni BTC once ma-break si 112. Anong tingin nyo mga idol? So kayo, goods ba? Mga idol, na lilipad siya hanggang 140. Ako, tulad ng sinabi ko sa inyo noon, para sa akin hanggang 120. Para lang sa akin to mga kapatid hanggang 120. Yan, tapos 115. Yan lang yung nakikita natin mga idol. No? Or safety ka na dapat, 'di ba? So, pero yung iba, sumusugal pa na umabot si BTC hanggang 140. Yun yung kanilang gustong mangyari. Kasi, bakit? Karaniwan sa mga pumasok ngayon sa crypto is ngayon siya. No, hindi sila pumasok ng bear market. Yung karaniwan pumasok na ngayon. Ngayong mataas na ang value ni BTC. Kaya ito yung pinaniniwalaan nila. Ito yung cup and handle, no, na possible lumipad hanggang 140. So, naniniwala ba kayo sa prediction na yun nila? Ako kasi, ang prediction ko, last October, ang sabi ko 110. So, hanggang 100, inabot hanggang 109 to 112. So, ngayon, hanggang 120. So, after ng 120, siguro, so, baka bumagsak na. So, yun lang yung para sa akin, mga kapatid, no? And for the, next? For the ETF, no, for the Ethereum, ayun din, siguro kailangan niya munang ma-break no? Para lang to sa akin mga kapatid, not financial advice. I think si 25500. Nakaka-penhan, ay iba na pala to. 25500. I think 25500, no? So, nag-ano na tayo kasi, no? Binago na natin to kasi nag-ano tayo kagabi, no? Tawag dito. Nagbura na tayo nung mismong dinrowing natin kasi sabi ko, bukas ako magti-TA, bukas ako magche-check kung ano yung pwede kong pasukan. Sa ngayon, Saturday, pahinga muna. Gusto ko nga matulog mga kapatid no? So, yan lang siya, no? And then, syempre, sa XRP kasi kung titingnan natin, based dito sa sinulat ko kanina, nag-SEC meeting na ba? Final regulatory clarity would remove major risk premium. So, ibig sabihin, ang pinaka in short lang, XRP hinge on legal clarity from SEC and ETF news plus technical breakout above 2.55. So, for me, pag nag 2.55, siguro possible lumipad si ETH mga kapatid. 2.55. Okay? So, tingnan nga natin yun. Parang gusto kong gawan ng So, 4 hours time frame or sa 4 hours. Pad muna kayo dyan. Yan. Ito yung ginawa natin sa ETF, ay sa ETH kagabi. Sorry. Di ba? Kita nyo,
umabot hanggang ilalim, mga kapatid. Di ba? So, ang tingin ko, kailangan talaga ma-break. So, tanggalin muna natin to. $2,555. Eto. Tong area na to. I think kailangan to ma-break. Yan. I think kailangan yan ma-break, mga idol. So, si 2,555. 2,555 o 2,550, no? Yan yung kailangan niyang ma-break sa area na yan. Or, pwede tayo maglagay. Bang. Bang. So, nasaan na tayo? Ito yung 2,555. So, ito siya. Yan. Yan. Okay. Tapos, syempre, kailangan ma-break muna niya si 2,638. No? 2,7. Yan siya. Okay? So, pwede tayong pumasok. Ako pwede akong pumasok dito sa 2,555. So, 2,555 Sabi ko, pwede tayong pumasok dyan. So, maglalagay ako ng 2,550. Yan. Tapos, syempre, SL ako ng 2,520. Yan. Low risk lang. 2,520. O, di ba? Low risk lang tayo. So, yan siya. So, titrigger ako dyan, mga kapatid, no? So, ganun din sa BTC. No? Sa BTC kasi, kung tinitingnan natin, mga kapatid, masyadong kailangan natin makuha si, no? Tulad ng sinabi ko, si 112. Pinakita ko naman na yan, mga kapatid. Di ba kanina? Pinakita na natin siya kanina. So, yun lang, mga idol, no? Yun lang yung nakikita ko news ngayon. And syempre, punta muna tayo sa CoinGlass. Ano ba mangyayari sa CoinGlass? Sana ka mag-143. Pero hanggat hindi niya nabi-break, hindi tayo. Hanggat hindi niya nabi-break si 112, 114, hindi tayo bullish kay BTC, no? So, yan. 24 hours, 48 hours. Ay, puta ka ng dami. Talaga. Kapal nito. 3 days. Walang kukunin sa 3 days. Kinuha to. Kita nyo? Ito yung kahapon di ba? Kinuha to. So, wala sa 3 days. So, kung titingnan nyo, halos karaniwan ang kinukuha di sa 48 hours. No? Yung sa 3 days. So, meron pa ditong isa. Bababa pa kaya? So, tingnan natin, mga idol. Kaya, at least, kahit paano, dapat, meron talaga tayong plano pag nagtitrade tayo. Dapat nag-a-analyze talaga tayo. Kasi, sa totoo lang, ang trading talaga, ang pinagkaiba kasi ng sugal, tsaka trading, no? Yung online sugal kasi, wala kang ibang gagawin doon, kundi mag-click na mag-click. No? Tapos ang analysis doon minsan, ang gagawin mo, paano kaya, ba't ganun, puro talo ko? Okay, restart muna natin tong cellphone. Okay, ayun. So, restart natin, pasok ulit tayo sa online. Tapos pag nagpasok ulit tayo sa online games, okay, click tayo ulit. Tapos ang gawin natin, so ibalasa muna natin. Ganun mag-analyze doon diba? Pero sa crypto, hindi, no? Kailangan meron kang fundamentals, no? Lalo yung mga news natin. So, tinitingnan yan. Tapos may technical analysis, price action. Yan yung mga chine-check bago ka pumasok ng position sa crypto, no? Kumbaga, analyze muna bago ka pumasok ng position. Yung ibang sugarol sa crypto, ang ginagawa nila, dahil umakyat, akyat tayo, sige, long tayo. Umakyat, sige, tara, short tayo. Ganun ang ginagawa nila. Yun, talaga, medyo sugal yun. No, pero kapag ka nag-analyze ka, di ba? So, tinatawag siyang trading. So, yun lang, mga kapatid. At saludo sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Gabi na pala.